lubog pa rin sa malalim na bahangilang lugar sa Kalumpit, Bulacan. Dahil yan sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide, habang lokal na pamahalaan mahigpit na tinututukan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ang detalye sa ito ng balita ni J.M. Pineda live. Diyos, sa ngayon nga ay binabayo tayo ng malakas na hangin dito sa Kalumpit, Bulacan. Kasabay pa niya nung panakanakang ulan dito sa aking lugar. Kung makikita nyo, itong lugar na to sa barangay Calison dito sa Kalumpit, Bulacan ay lubog pa rin sa baha. Bukod dyan, may ilang mga barangay pa rin na nagsasuffer o nagkakaroon ng problema dahil sa matataas na baha dito sa kanilang bayan. Lagpas tao na ang baha sa lugar na ito sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Tanging mga bangka na lang ang nakakapasok sa loob, kaya pahirapan para kay Angeline ang pagbili ng pangangailangan ng pamilya niya. Pangamba pa niya na baka tumaas muli ang tubig, lalo pa at ramdam na rin sa Bulacan ang epekto ng bagyong Emong. Mahirap po. Mahirap po, kaya kailangan pag lalabas po, bili na po kung anong kailangan. Nangangambang nga po kami kasi yung bahay na medyo naano na ng alon. Sabi, mataas maano ang alon? Opo, malakas mga po. Parang maano po yung bahay kasi namin eh. Ano po kasing kawayan po kasi yun eh. Hindi naman po siya bato talaga. Kawayan po. Umaalog din. Opo. Si Joseph naman na halos isang dekada nang nakatira sa Kalumpit. Sanay na daw sa ganitong sitwasyon, pero takot pa rin umano siya sa pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Tagang mataas yung baha dyan. Eh, lumalaki yan. Lumalaki yung tubig. Kahapon lumaki ng 4. 4 na yun nilaki. Ewan ko lang ngayon, may bagyo na naman. Oo nga. Tataas na naman siguro. Yung bahay namin ganyan na lang eh. Baka pag tumas pa ng bagya, yun bagya na lang. Aabutan na rin. Buong linggo nang masungit ang panahon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Walang humpay ang buhos ng ulan na nagresulta ng malawakang pagbaha. Sa bayan ng Kalumpit, sinabayan pa ng high tide ang malakas na ulan, dahilan para magpabalik-balik ang baha sa lugar. Kwento ng mga residente, Disyembre na kung humupa ang baha dito, lalo na kung sunod-sunod ang sama ng panahon. May mga lugar na nga rin na hindi kayang lakarin o pasukin ng tao. Itong mga bangkang nasa tabi ko ngayon ang pangunahing transportasyon ng mga residente dito sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Ito yung ginagamit nila para makapunta dito sa mataas na bahagi ng kanilang barangay, galing doon sa pinakadulo kung saan may mga kabahayan pa daw. Ayon sa mga residente dito, sanay na sila sa ganitong sitwasyon, pero daing pa rin nila na pahirapan talagang makabili ng kanilang mga pangangailangan kung pupunta sila dito sa mataas na bahagi ng kanilang barangay. Sa kabila ng mataas na baha, ang ilang mga residente sinasamantala at nanlalambat ng isda para makabenta at kumita. Ayon sa Bulacan PDRRMO, umabot ng 4.73 ang level ng high tide sa Bulacan kaninang umaga, kaya bahagyang tumaas muli ang baha sa ibang lugar. Yung low-lying areas natin ay nakakaranas sila ng baha. At hindi lang sa dagdag pa rito yung buhos ng ulan kaninang madaling araw na may kalakasan. So tayo ay may mga barangay na nasa 5 to 6 feet dahil nga sa taas ng high tide. At yung iba naman ay nakakaranas pa ng from 1 to 3 feet. Kabilang sa tinututukan ng LGU ang mga low-lying areas o mga lugar na madaling bahain kapag high tide, gaya na lamang ng Kalumpit, Hagonoy, Bayan ng Bulacan, Paumbong, Malolos, Ubando, May Kawayan, Balagtas at Marilao. Paliwanag naman ng PDRRMO, malaki ang pagbaha daw talaga ang nagiging resulta kapag nagsabay-sabay ang buhos ng ulan at high tide. Dahil din sa malakas na ulan at high tide, matagal umanong humupa ang baha. Normally, ang high tide kasi nasa 2 meters lang, very manageable para sa kanila. Pero sa ngayon kasi nakakaranas tayo nitong may tag-ulan na, may kataasan pa, ito'y nasa 4.7. Tiniyak rin ng Bulacan LGU na nakamonitor sila sa sitwasyon ng bawat barangay na apektado ng pagbaha. Bukas rin daw ang kanilang linya at tumawag lamang sa 911 kung kinakailangan ng tulong. Sa ngayon, 3 bayan na sa Bulacan ang nagdeklara ng state of calamity, kasama dyan ang Kalumpit, May Kawayan at Balagtas. Diyos, ngayon nga kanina nakita natin na may mga tumatawid dito na mga residente papunta doon sa kanilang mga bahay. Pati na rin yung ibang mga tricycle ay sinusubukan na tawirin itong lugar na ito dito sa Barangay Calison. Ngayon susubukan natin mag-interview ng ilang mga kababayan natin na nandito sa Barangay Calison.
So susubukan natin. Itong residente na ito, may mga bahay pa kasi na nandun sa dulo. Posibleng si tatay ay taga doon. Tay, ano pong pangalan niyo, tay? Pros, pero manlapig. Okay, tatay Pros. Sir, saan kayong nakatira ngayon? Saang area? Doon po ako sa looban. Kaya po ako nandito. May bahay po yung anak ko roon. Malalim po doon sa bahay ko doon sa loob. Ngayon po, dito ako nakatira ngayon sa araw. Sa gabi, umuwi ako doon sa bahay ko sa loob. Malalim po doon. Anong sitwasyon tatay doon? Gano'ng kataas yung tubig baha at sa ngayon ba medyo delikado sa lugar ninyo? Doon po sa lugar nung bukas na kuwan, matuloy na agos. Pero doon naman po doon sa ibang lugar na may bakod, nakakalakad naman pero hanggang dibdib po ang lalim ng tubig doon. Sa ngayon tay, ano po ba yung pangunahing pangangailangan ninyo dito sa lugar ninyo, lalo't baha? Unang-una po ay pagkain. Pangalawa po, karamihan po rito ng mga nagtatrabaho rito, hindi makapagtrabaho dahil sa baha. Malalim po ang tubig dun sa parting loob. Dito po, kaya po medyo nakakalakad pa rito, ang karsada po rito na upgrade. Kaya po, yung iba, kaya po, ito nga pong lugar nito, ka-upgrade dan nito, nakainom naman po yung pagka-upgrade nitong taon na ito. Pero sa banda po roon, hindi ka makakalakad dahil malalim. Bakit hindi kayo lumilikas tayo? Tsaka hanggang kailan pa po kayo dito? Matagal na po ba kayo nakatira dito tayo? Matagal na po, dito na po ako tumanda. Original. Tapos po, yung bukid na, ito po natatanaw niya ito, puro po sakay niyan. Ngayon po, hindi na po napagtatamnan dahil na sa high tide. Naabot po kami rito. Kaya po maraming walang kabuhayan dito. Umaasa po sa bukid. Okay, Tatay Frost. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Tatay Frost. Thank you po. Sa ngayon nga, Joe, ay medyo mataas pa rin yung baha. Banda doon sa dulo. Kung matatanaw ninyo ay hanggang bewang pa yung baha doon sa dulo na yon. Dito sa area na kinatatayuan ko, hanggang tuhod lamang yung baha at kayang-kaya pang lakarin. Pero sabi nga ni Tatay Frost, dun sa dulo may mga kabahayan pa at apektado pa rin ng pagbaha at yung ilang ngang residente dito at nung pagdating namin sa area ay nandito sa mataas na bahagi at dito muna nag-i-stay o dito muna nananatili at hindi dun sa kanilang kabahayan dahil masyadong mataas yung baha at medyo delikado. Ayon din sa ilang mga residente na nakausap natin, medyo malakas yung alon o yung agos dahil nga nandun yung ilog sa parte na yon. Yan muna ang latest dito sa Kalumpit, Bulacan para sa Integrated State Media. Ako si JM Pineda ng PTV. Ingat kayo dyan, JM Pineda. Maraming salamat.